nagagalit si Ombudsman Martires, si Uncle Sam. Ano sabi ba ni Uncle Sam? Sabi ni Uncle Sam, mga kababayan, kasi po mukhang nabanggit siya. Nabanggit ang kanyang pangalan doon sa naging statement ni Ramil Madriaga. Naniniwala daw po si dating Ombudsman Samuel Martires na direktang, sabi niya, naniniwala si dating Ombudsman Samuel Martires na direktang magbibigay sa kanya si Pangulong Rodrigo Duterte ng pera imbis na padaanin pa sa isa niyang non-identity tulad ni Ramil Madriaga. Ayun. Kumbaga kay Ombudsman Martires, mas madali raw paniwalaan na ang magbibigay ng direktang pera sa kanya ay si Pangulong Digong at hindi nagagamit ng tulay. Yan ang punto ni Ombudsman Martires. Pinunto po ni Martires na kung ang perception anya sa kanya ay malapit siya kay dating Pangulong Duterte, ay totoo naman yon. Totoo po yon. Bakit ipapadaan para po ni Duterte ang pagbibigay ng pera sa ibang tao? At pinasilungalingan din daw po ni Martires ang pahayag ni Madriaga na naghatid sa kanya ng pera ang nagpakilalang bagman ng Vice Presidente Sara Duterte. Binabanggit daw po ni Madriaga sa House Justice Committee na naghatid siya ng 125 million pesos mula sa confidential fund sa iba't ibang lokasyon noong December 20, 2022. Kabilang na raw po ang Office of the Ombudsman. Kaya kanina pang umaga narinig ko talagang ibinubulalas ni Ombudsman Martires ang kanyang saloobin sa mga panayam, no? Ay, nako. Binabanggit rin po ni Martires na hindi siya personal na kilala ni Vice Presidente Sara. Kaya bakit naman anya ito magpapadala sa kanya ng pera sa pamamagitan daw po ng isang tulad ni Madriaga? Yon ang kanilang binabanggit. Isa pa. Ito naman, sabi pa, no? Sabi naman daw po ng isang political group na nakabase naman daw po sa Cebu, ang impeachment proceedings laban daw po sa Vice Presidente. Ayun, binabatikos po nila. Sabi po ng Cebu Alliance for Duterte 2028 o CAD 28 sa pamamagitan po ng kanilang Secretary General na si Jun Abines. Vlogger din ito si Ginoong Jun Abines at saka sumusulat ito doon sa kanyang, nakikita ko yung mga artikulo nito eh. Si Ginoong Jun Abines ng Cebu. Tinawag nilang moro-moro ang pagdinig at kinwestiyon ng kredibilidad nito. Ayon po sa CAD 28, inilalantad lang daw po ni Ginoong Madriaga ang kanyang mga kasinungalingan sa kanyang mga pahayag. Pinawag nilang polluted witness si Madriaga na walang koneksyon kay Duterte at iginiit din po ng CAD 28 na political persecution ang nangyayari daw po sa impeachment. Nakita niyo yan, meron pa dito eh. Ito pa. Sabi naman ng dating Chief Security ni BP Sara, sino to? Nagbigay daw po ng agam-agam ang dating pinuno ng Vice Presidential Security and Protection Group sa kredibilidad daw po na nagpakilalang bagman ni BP Inday Sara na si Ramil Madriaga. Ayon po kay Army Colonel Raymond Dante La Chica, maraming nagkokontrahang pahayag si Madriaga sa iba't ibang niyang sinumpaang deklarasyon. At tinutukoy daw po ni La Chica ang pagsumite ni Madriaga nang hindi bababa sa 3 bersyon ng kanyang testimonya mula sa kanyang original na affidavit, supplemental affidavit, at ang pinakahuli niya pong testimonya. At binigyang diin pa po ni Colonel La Chica na hindi ito maliit na pagkakaiba kundi mga direktang kontrahan daw po sa kanyang mga sinasabi. At ayon pa po kay La Chica, naghain siya ng reklamong cyber libel laban po kay Madriaga kaugnay ng pagkapakalat nito ng hindi beripikadong aligasyon. Yun, Yan po ang mga nagiging komento ngayon
dito sa naging statement ni Madriaga. Meron pang isa ako nakita sa social media, si attorney, yung nagiging guest natin, direct, ano pangalan nun? Yung may balbas? Chico. Yan, buti pa to si Rex, kilala mo, no? Si attorney Chico. Kasi meron pala itong establishment dyan sa may gawin ng Murato. Yun na pala ang tambayan ng mga abogado nila, yung mga close daw kay BP Sara. Pero sabi ni attorney Chica, hindi lang sila ang close, iba't iba. Kasi ako bilang abogado, sabi niya, marami hong mga nakaupo ngayon, mga kaibigan ko na pumupunta doon. Sino pangalan? Monsayak, at saka yung isa pang abogado. Sabi niya, mukhang hindi ho ata maganda na yung aking establishment, doon sila magbibigayan ng pera. Well, yun na, nakita ko lang sa social media, yung pahayag. Mrs. pala ni Attorney Chico, ang may, ano pangalan nun? Mamon? Hindi, yung establishment ni Attorney Chico? Maliit lang na just may Kaya tuloy, sa kabilang banda, sabi ni Attorney Chico, ganun pa man, salamat na promote daw yung kanyang establishment. So, nadadamay daw, siyempre, pati yung kanyang asawa, pati yung kanyang mga anak, etc. etc. Siyempre, may nagbabash, may kung ano-ano pa man, ganun talaga. Ganun talaga ho ang mangyayari. Pero sa kabilang banda, sabi niya, salamat daw kay Ramil Madriaga, kasi na-promote yung kanyang establishment dyan sa may bahagi ng Murato area ata yan. Yan. Alam nyo naman, sa ating palatuntunan, sabi ko nga sa inyo, parehas tayo. May mga pumupuna dito kay Ramil Madriaga, pero may nagsabi naman ba ng positibo kay Ginoong Ramil Madriaga? Meron din po. Ito naman, ang nagsabi naman po na, mukhang may katwiran naman si Ramil Madriaga. Lalo ngayon, mukhang ang balita, pumirma si Madriaga ng, waiver. Bank secrecy waiver na pinapayagan daw po ni Madriaga na tignan ang kanyang bank records. Kung talaga bang may pumasok, may lumabas na pera, Ito, sabi po ni Congressman Joel Chua, si Kong Joel Chua ng Maynila, na makakatulong daw po sa mga mababatas para maberipika ang mga cash transfer na ginawa umano ni Ramil Madriaga para daw po sa mga Duterte. Ito naman, ayon po kay Kong Joel Chua, sa pamamagitan daw po ng waiver ng bank secrecy ni Madriaga, makukumpirman nila na pumasok nga ang pera sa kanyang bank account. Yan. Sinabi pa po ni Madriaga sa House Committee on Justice na ginamit daw po siya ng dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang dummy para sa paglilipat ng milyong-milyong pisong pera. Ayon daw po kay Madriaga, nagbukas ang mga malalapit na tao kay Duterte ng mga account na nakapangalan po sa kanya. Tinutukoy niya ang 6 na account sa kanyang affidavit. Pero posible anyang may iba pang account na hindi niya alam. Merong account sa China Branch, Legazpi Village, Makati, China Bank, Main sa Makati, China Bank Branch, malapit na po sa fire station sa Ayala Avenue, Makati, PNB Makati, Metropolitan Avenue Branch, isang hindi tinukoy na bangko sa Pasig, at isang account na sa isang hindi tinukoy na bangko sa bahagi daw po ng Lubao, Pampanga. Sabi po ni Kong Joel Chua, ito'y bank secrecy waiver, marami anyang posible daw po na marami anyang mahuhukay na ebidensya. O kaya naman na magpapatibay daw sa mga naging pahayag nitong si Ginoong Madriaga. Tignan natin, Tignan natin kung totoo nga ba ito. At ang alam ko po, saan na ba 'yon?
meron pa raw hong mga nakatakdang, saan na ba yun? Nakatakdang magsalita eh. Gusto pang magtanong dito kay Ginoong Ramil Madriaga sa mga miyembro ng Kamara de Representante. Kailan daw ba? April 22 pala. April 22 ang susunod po na schedule ng hearing. At doon daw po iba pang mababatas ay pwede pang tanungin ito pong si Ginoong Madriaga. Pero sa kanila, ayon dito kay Congressman Joel Chua, malaking bagay. Kung masusuri nga talaga. Teka lang, ang tanong dun di ba, masusuri nga talaga yung bank transactions nitong si Ginoong Ramil Madriaga. Abangan ang susunod na pangyayari at mga kabanata. Mukhang mahaba-haba pa po ang pupuntahan nito. Kasi ngayon, sabi magkabilang panig po ito. Sabi nga dito sa ating palatuntunan alam nyo naman, nilalatag lang natin ng facts. Kailangan factual lang tayo Sabi nung iba, hindi mapanghahawakan ang mga sinasabi ni Ramil Madriaga. Sabi naman ng mga mambabatas na nag-imbita sa kanya doon, pasabog ang mga binabanggit daw po nitong si Ginoong Ramil Madriaga. Kaya ako naman, sabi ko, abangan ang susunod na kabanata. Abangan natin ano nga ba ang mangyayari sa bagay na ito. Payahin lang natin. Huwag kayong mag-away-away, ha? Sabi natin, tayo? Healthy discussions. Bayaan natin sila mag-away-away. Pero tayo mga simpleng mamamayan, asikasuhin natin ang sarili nating ikabubuhay. Sarili nating bulsa ang dapat nating asikasuhin. Ito na po.